Alright. For this recording or for this video, I will be discussing the fourth chapter of our midterm topic entitled Kartilya ng Katipunan and the KKK. So for this chapter, we will be discussing the overview of the secret organization founded by Andres Bonifacio, as well as the moral guidelines in the form of Kartilya ng Katipunan created by Emilio Jacinto. Okay? So, start. So, for the first part, isa-isahin natin yung Kartilya ng Katipunan. So, ano ba itong Kartilya ng Katipunan, class? Kartilya ng Katipunan was the moral and ethical guidelines that, paano ba ito tanggalin? Ayun. Moral and ethical guidelines that the Katipunero use to guide the behavior and the virtues and the values of the Katipuneros as they fight for their country, fight for their freedom. Okay? Ito yung parang sa modern day period, parang ito yung code of ethics ng mga professional na dapat tandaan, dapat isa puso ng bawat isa habang sila ay nagtratrabaho sa kanilang mga careers. Ganito din yung gustong mangyari ni Andres Bonifacio when he and Emilio Jacinto proposed the Kartilya ng Katipunan, that the Katipuneros should live into these rules of the Kartilya. Okay? Bakit ba mahalaga na mabuhay ang mga Katipunero nang naaayon sa Kartilya? So isa-isayin natin mamaya yung 14. There are 14 rules written or stated in this Kartilya ng Katipunan. Okay? So before Kartilya ng Katipunan, ang unang tawag dito ay mga aral ng Katipunan ng mga anak ng bayan. Okay? So to translate it, the lesson of the organization of the Son of Countries. So sinasaad kasi dito yung mga aral o mga moral behaviors that Katipuneros should possess while fighting for their country. Kasi magiging masasayang lang yung sakripisyo at pagod ng mga Katipunero kung hindi nila naisa sa puso yung values and virtues na dapat meron sa kanila habang ipinaglalaban nila ang bansa. Okay? Ano ba itong mga ano na to, mga rules na ito? Unahin natin sa rule number 1. Sa rule number 1, sabi lang dito, a person should live with a noble purpose. Okay? A person should live for a good and meaningful reason. Kasi kung walang good and purposeful reason yung pagsali ng isang Katipunero sa organization at yung pakikipaglaban niya against the Spaniards, masasayang lang yung kanyang magiging sakripisyo. Okay? Wait lang. Okay, next. Number 2. Hindi ko na po babasahin itong rule because I have given you the activity which you will be analyzing each rules para mas maintindihan nyo palalo yung nilalaman nito, okay? For number 2, sabi dito, do good without selfish reason. So, kailangan nating gumawa ng mga bagay nang naaayon sa ikabubuti ng ibang tao at hindi lang para sa ating sa pansariling interes, okay? So, good deeds should not be done for fame, for money, or for reward, because true goodness comes from sincere of heart. Okay? So we should not do things because we will gain from it, but because the other people will benefit from it. Okay? Hindi dapat tayo nakikipaglaban para sa ating sarili lamang, bagkus makipaglaban tayo para sa ikabubuti ng bawat Pilipino at ng buong bayan. Okay? Ikatlong utos o ikatlong rule, sabi dito, be kind, loving, and reasonable because true faith is shown through good actions, not just prayers or words. You should love others and act with reason.
So dito, sinasabi lang na ang mga Katipunero dapat maging mabait, maging matulungin, at dapat mahalin nila ang bawat isa sa kanilang organisasyon at bawat Pilipinong naghahangad ng kalayaan para sa ating bansa. Okay? Para sa ikaapat, sabi dito, lahat ng tao, all people are born equal. No one is better than another because of race, skin, color, or social status. Kasi noon, ang mga Katipunero, hindi lang po yan nanggaling sa iisang social class. Hindi lahat dyan Indio. Kasi may ilan dyan, may mga prinsipalya, baka meron pang mga mestizo na gustong tulungan ang mga normal na Pilipino na makalaya mula sa kamay ng mga Kastila. Okay? So, kahit ano ka man, basta ang iyong purpose o ang iyong motibo ay tulungan ang Pilipinas, ikaw dapat ay ikaw dapat ay kapantay ng bawat isa, okay? Wala pong nakalalamang. Kahit ang leader, kahit ang supremo, hindi po nakakalamang kahit kanino man. Okay? Everyone should be seen, should be treated equally according to this rule. Next, number 5. Sabi dito, Katipuneros should choose always their honor over their personal gain. An honorable person values dignity more than wealth or power. A bad person chooses selfish benefit over honor. So ang sinasaad dito sa ikalima, kailangan ng Katipunero na mas unahin ang dignidad kaysa dun sa um, pansariling kaginhawaan or yung ano ba sa Tagalog ang fame? Yung kasikatan o kayamanan na maaari nilang makuha kapag, mali mo, kapag sinumbong nila yung sikretong organisasyon na to sa gobyerno. So they should they should have dignity and dignity in fighting for what is right and fighting the government to overthrow and to achieve their their freedom. Okay? Next, number 6. Ito ata yung pinaka-short. Sabi dito, to the honorable man, his word is sacred. Sinasabi lang dito that a Katipunero should always keep his word because an honorable man or a good person, ang taong may hiya, taong, ano ba sa Tagalog ang honorable? Karispe-respeto or a man that has the dignity and reputation is sacred in His Word. Pag sinabi natin sacred in His Word, hindi po siya nagbe-break ng promises. Ano pa, he keeps His Word. Sinusunod niya yung kanyang sinasabi. So, yan. Ang mga Katipunero dapat ganyan. Kung anong sinabi niya, kung ano ang ipinangako niya noong siya ay initiate, nung siya ay sumasali sa katipunan, kailangan niyang sundin yon. Kung sinabi niya na hindi niya ipagsasabi ang katipunan, ang sikreto ng katipunan o ng organisasyon, hindi niya yan ipagsasabi kahit sa huling hantungan niya pa. Okay? Habang siya ay inuusig o siya ay tinututukan ng barel, hindi niya sasabihin ang sikreto sa ibang tao. That's the rule number 6. And then rule number 7, sabi lang dito, do not waste time because time is precious and cannot be brought back once lost. They should use it meaningfully and helpful. They should use it for meaningful and helpful activities. Okay? So dito, pinapakita lang ang importansya ng oras that they should not spend any any second or any minute or any hour for their own personal gain, but for the progress of the organization. Okay?
We have number 8. Sabi dito, they should defend the oppressed. They should help those who are abused or treated unfairly. They should stand against those who harm other people. Okay? So, isa sa mga rule dito sa kartilya ay dapat ipagtanggol ng katipunan o ng mga katipunero ang mga inaapi o ang mga taong inaapi o naa-abuse ng gobyerno o ng mga Kastila. Okay? Next, number 9. Be careful with words and secrets. A wise person does not talk too much, and important matters should be kept confidential. So sabi dito, a wise man is careful and sensitive in picking words that is to come out from his mouth and knows what secrets are to keep. Similar with other rules, the an honorable man or an katipunero should always think before he talks, and that secrets should be kept as secret no matter what. Okay? Rule number 10. In rule number 10, sabi dito, lead your family in the right way. A person's action guide their family. If you do wrong, your family may follow your bad example. So, in this in this rule, sinasabi lang na dapat maging modelo ang mga katipunero sa pagiging mabuti, pagiging responsable sa kanilang sa kanilang mga actions. They should be accountable for the other people, not only from their family, but other people to follow them. Okay? They should be smart in making decisions or choosing whatever decisions that they will do because other people may follow them. Next, number 11. So number 11, tinitignan dito yung importansya ng mga kababaihan dahil during the revolution, women has a part to play, has a very important role to play in the revolution. They are not just the emergency team. Hindi lang sila yung nanggagamot o nagtumutulong sa mga nasugatan. They also sometimes becomes the spies, messenger, and even joins the revolution, the fight against the Spanish soldiers. Minsan kabilang din sila sa mismong labanan at hindi lang nasa likod na tumutulong sa mga sugatan. Okay? Hindi lang yon. The Katipunan has a great respect towards women because without the women, the Katipunan and everyone will not be there or will not be here, rather. Okay? For number 12, dito sa number 12, madali lang tandaan because according dito, pwede natin siyang i-compare sa golden rule, which is do not do unto others what you don't want others do unto you. So you should treat everyone, your family, your friends, the way that you want others or you want them to treat you. Okay? For number 13, a person's worth is shown by character. True value is measured by honesty, love of country, and good behavior. Wealth and titles do not define a person. So sinasaad lang dito that a man is not measured by what he has, kung ano yung status niya sa social class or the possession, the materials or the stuff that he has. But instead, siya po ay nami-measure o yung worth niya ay nami-measure through his character and the sacrifices that he can do for his land or for his country. Okay? The love for his country. Diyan po talaga tunay na nami-measure yung worth ng isang tao o worth ng isang katipunero. Okay? And lastly, number 14, ito yung gusto din ng mangyari, hindi lang ni Emilio Aguinaldo, but all the leaders
who led the Katipunan. So dapat, ang sabi dito, that the Kartilya ng Katipunan or the teachings, the lessons of Kartilya ng Katipunan will lead the people to freedom. That the Katipuneros or the people of the country should live by these values because true freedom will only be achieved when we follow these rules. Okay? And that if we follow these rules, hindi daw po masasayang yung sacrifices para sa ating bansa. So these are the 14 rules of Kartilya ng Katipunan by Emilio Jacinto. Okay? If you have any question about this Kartilya, you just message me sa ating GC. So let's proceed with the KKK. It's an overview lang para hindi tayo masyadong ma-information overload, no? So when you say KKK, it means kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. So that is it's the meaning or the meaning of the KKK. So ka- this secret organization was founded on the night of July 7, 1980. Mali. Hindi po siya 1982. Mali po yan. That's 8. Let me clarify muna. Baka mali yung date na may bibigay ko. Mali, nabaliktad. It should be the night of July 7, 1892. Okay? So ito po ay na isagawa sa Azcarraga Street or also known as the Claro M. Recto Street in the current period. Okay? So the Katipunan was a secret revolutionary army and a society of Filipino patriots, which means this one. It was officially or originally founded by Andres Bonifacio together with his friends Chudora Plata, Ladislao Diwa, Jodato Arellano, and Valentin Diaz. Okay? So silang lima yung originally na nag-founded or nag-create ng KKK. So ano ba yung aims or goals ng KKK? Una dito is to unite the Filipinos. So before the Katipunan was founded, napakaraming mga revolution na yung nangyari sa Pilipinas. As I have mentioned last video recording, nandito yung Daguhoy, Sumukoy, ano pa? Silang Revolution, Basi Revolution, um, ano pa ba yung mga sikat na revolution? Basta maraming revolution ang nangyari dito sa Pilipinas. Maniago Revolution, etc. Pero ano ang similarities dito sa mga revolution na ito? Anong similarities? Ang similarities is that walang unity. O, di ba? Walang unity within this revolution. It's not, may unity sa mga sa mga kabilang dun sa revolution, but for it to become successful, for it to really overthrow the Spanish government, kailangang magkaisa ng bawat Pilipino. Kasi ang mga Espanyol during that time ay nagkakaisa under the Spanish government. Pero tayo, paisa-isa tayong umatake, pa-iba-ibang region yung yung ginagawa nating revolution, 'di ba? Walang iisang revolution, walang iisang pag-atake na naganap during the Filipino Revolution. Kaya tayo hindi nagtagumpay sa bawat revolution na naganap noon. Kasi walang pagkakaisa, walang iisang mithiin ang bawat Pilipinong nag-revolt during that time. And that is the aim of the KKK, for us to have one goal, which is to overthrow the government, to separate the Filipinos or the Philippines from the Spanish rule, and for us to have independence. Yun, which is the number two goal of the KKK, for us to regain our independence for the country from Spain. Now, Katipunan, that is their goal. Pero
Kung naaalala nyo, sabi-sabi nila na sina Rizal daw at ang mga kasama niyang mga propaganda o mga propagandista, hindi daw po ito yung gustong nilang mangyari sa Pilipinas, which is true. Um, Rizal, Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina, and all those propagandistas o propagandists, they don't really want the separation of the Philippines with Spain. Hindi nila gusto yung total separation. What they want or what they demand is equal rights, equal representation, and protection from all the abuses that we experience from the priors and from the Spanish officials. Magkaroon tayo ng pantay-pantay na karapatan. Okay? Hindi dahil sa sila ay mestizo, sila ay ano, dapat lahat ng mga Pilipinos at Espanyol na nasa Pilipinas may pantay-pantay na karapatan. At saka, may representation tayo, hindi lang dito sa Pilipinas, at pati na rin dun sa mother colony, dun sa Spain. Meron tayong tagapakinig at tagapag-voice out ng mga kailangan natin o mga interest ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Kasi yun yung kulang daw sa atin noon. Walang Pilipino na nagre-represent sa Pilipinas sa Espanya. And then, of course, we should have protection against the abuses or maltreatment from the priors and the Spanish officials, okay? Or Spanish soldiers. So those are the goals or the visions of the propaganda movement. Pero ang gusto ng KKK with the method of uprising through weaponries or through revolution, ang gusto nilang mangyari ay yung total independence o total separation ng Pilipinas from Spain, okay? Para maging ano tayo, maging self-government tayo. May sarili tayong pamahalaan na hindi kontrolado nino man, okay? Now, to overview lang po ha. So originally, the KKK recruit new members by the means of triangle system. Kung ano, baka narinig nyo na itong katagang yung open-minded ba kayo? Yung something like that. So those are from the ano, 'di ba? From the networking folks o people. So anong ginagawa nila sa networking? May isang tao na nagre-recruit ng mga tao, and those people na na-recruit nila, magre-recruit din sila ng ibang mga tao. Pero parang ganun po yung ano triangle system ng mga katipunan. From the Supremo to the Sanggunians, and then the Sanggunians will recruit other people, and they will tell dun sa mga na-recruit nila na mag-recruit ulit ng mga bago until mabuo yung buong katipunan. Okay? So Bonifacio formed the first triangle with his two friends, which is also part of the original five. We have Diwa and Plata. And Diwa and Plata recruited the other members. Okay? So they actually have a membership fee. O di parang ano lang, no? Parang organization lang. Well, it's an organization. Kailangan nila ng pera para pang-supply ng mga weaponries nila or mga kailangan nila sa revolusyon, and they paid 25 centavos and a monthly due of 12 centavos o medya real para makasali sa katipunan. Okay? So ganito yung triangle system. Kung makikita nyo, parang ano talaga siya. Parang networking system. Magre-recruit si isa, di ba? Parang ang tawag nila doon, pyramiding scheme, di ba? Kung magpo-form yan ng parang triangle, pyramid-like. So from the leader to the other members, and then magre-recruit sila hanggang magre-recruit ng magre-recruit. Triangle system. So the original five during that time were those people, and then aside from from the membership fee, kailangan ding pumili ng symbolic name or secret name o pen name, kumbaga, yung mga miyembro para
especially yung mga officials para itago yung kanilang pagkakakilanlan at hindi sila agad-agad mabisto. Okay? Andres Bonifacio has May Pag-asa, Emilio Jacinto, Pinkian, or Dimasilaw, si Artemio Ricarte, Vibora, Emilio Aguinaldo as Magdalo. Other term for Andres Bonifacio ay Magdiwang. Okay? Tsaka Agapito Bagumbayan. So there are three, before we proceed dyan, sa part na yan. So speaking of symbolic name o pen name, para ma-assess ko kung talagang pinanood nyo tong video, give me the five pen names that Jose Rizal used when he was alive. Okay? Limang pen name na ginamit ni Jose Rizal noong siya ay nabubuhay pa. So habang siya ay nagsusulat ng kanyang mga nobela at iba pang mga literary works, ano yung mga symbolic name o pen name na ginamit niya? Okay? Isang tao, isang pen name. So yung unang limang tao na makakapagbigay sa akin o makakapag-send sa GC nung limang o nung limang pen name. So isang tao, isang pen name. So hindi na pwedeng maulit. Yung sinong nauna siya yung makakount as one. So yung limang pen name ni Jose Rizal na ginamit niya noong siya ay nagsusulat ng kanyang mga likha. Okay? Sa GC, five people, five pen names. So let's proceed. There are three grades or three levels for Katipunan membership. We have Katipon. This is the first grade and their password was Anak ng Bayan. And then we have Kawal. These are the soldiers. The second grade and their password was Gomborza. And then we have the Bayani. The third grade or they are the Patriot and their password was Rizal. So yung pinakamataas dyan ay yung mga Bayani followed by Kawal and then yung mga Katipon. Okay? And may symbol-symbol din yan, no? Parang ano lang, di ba? Squid Game lang. Katipon for black, Kawal for green, and then red for mga Bayani. Ito yung organizational structure nila. Ito yung unang organizational structure nila. With the original founders. We have the first ever Supremo was Donato Arellano. So itinanggihan ni Andres Bonifacio yung pagiging leader o Supremo. Pero siya pa rin yung may control nung organisasyon. We have Diwa for fiscal processes. We have Plata as their secretary and Diaz as their treasurer. So, yung pinakamataas, aside from being bayani, they are also called as kataas-taasang sanggunian. So, dito nanggaling yung term natin ng sanggunian. Especially dyan, no, yung sanggunyang bayan. And then yung mga nasa baba, sila yung mga sanggunyang balangay. From the root, from the word balangay, which is now used as barangay, sanggunyang barangay. Okay? Kataas-taasang sanggunian, sanggunyang bayan, sanggunyang balangay. So, we have symbols. So, sikat na sikat itong KKK flag that represents the name of the organization as well as the K which represents kalayaan, the aim of the organization. Okay? The independence or the freedom of the Philippines from Spain. So another symbol that they used was this one, yung dalawang bolo tsaka yung triangle na may sun rays tsaka baybayin dun sa gitna. So this, in some versions of Katipunan, they use the flag and this emblem, a sun with rays and a sword in the centers that symbolize the dawning of the new era of the Filipinos o yung pagsinag ng bagong pag-asa para sa mga Pilipino. Okay? This also represents the active struggle for the independence. Ano pa? Ang dami, no? The anagram of the Katipunan. So, KKK stands for Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan ng Mga Anak ng Bayan. And this became their rallying symbol seen in their flag, in their documents, and every secret writings that they had. Okay? So, there are rituals. Meron ding rituals sa mga Katipunan. Para makasali ka, you need to
conduct the blood compact o yung sanduguan, the Pacto de Sangre. Okay? Sangre means dugo, I think. Tama? Yeah. Sangre means dugo or blood. One of the most important symbol of loyalty to the Katipunan cause was the blood compact. Members would cut their wrists or their arms and sign their names using their blood or their own blood as ink. So this is the last part after the initiation rites sa pagsali sa Katipunan, okay? This was a binding oath of loyalty to the organization and its principal. Okay? So sarili mong dugo yung pangsasign mo. This represents that you are um fully devoted in the aims of the Katipunan. Ayan, so I mentioned may initiation rites sila pero iba yung initiation natin ngayon, yung hazing. Hindi po yung ginagawa nung panahon nila Andres Bonifacio. Ang ginagawa nila is that for the new members, they underwent a secretive initiation ceremony where it includes blindfolding the initiates and exposing them to trials of courage, dedication, and secrecy. Ito, tatanungin sila kung bakit mo gustong sumali, anong gagawin mo pag ganito, ganyan. Tututukan ka ng patalim at i-re-recite mo yung kartilya ng Katipunan. Okay? Kailangan mong i-memorize yung kartilya para maisa-isip at maisa-puso mo. Okay? And lastly, the signing of your names with your blood. Okay? So they also have passwords and hand signs para maitago sa mga Kastila yung organisasyon. So itong hand signs na ito ginagamit nila sa public or para hindi talaga mapansin yung kanilang organisasyon o yung kanilang pagkakakilanlan, okay? Or rather para alam ng mga ng mga katipunan, ibang katipunan na miyembro din sila ng ng grupo. They use the code names, nabanggit na natin kanina yan. Rituals of brotherhood. They call the other members as kapatid, brother or sister man yan. Kapatid yung tawag nila. Because sabi nga dun sa sa meaning ng KKK, kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Tayo ay anak ng bayan. Tayo ay magkakapatid na may iisang mithiin na ipagtanggol ang kalayaan ng bansa. Okay? Fighting the same cause as mentioned here. True. Oath of the Katipunan. Every member had to swear an oath of allegiance to the Katipunan and its goals. The oath declared unwavering loyalty to the cause of freedom, readiness to sacrifice one's life for the country, and willingness to die for fellow members if needed. This oath was often recited during the important meetings and or rituals. Okay? May panunumpa din sila, panunumpa ng katapatan para sa katipunan. And this is the oath. Actually, daming filter eh. Ayan. Sige, basahin natin habang pinapanood ninyo to. In the name of God and my country, I promise to defend with valor and integrity the aims of the Katipunan, to keep its secrets, to obey its orders, to help the members in times of danger and need, to recognize the authority of its leader, and not to be a traitor to its rules. Ito po yung parating binabanggit o sinasabi na panunumpa ng mga katipunan kapag sila ay may mga meeting at sila ay may mga organisadong events na kinakandak. So nabanggit na natin to kanina, the first ever Supremo or President was Diodato Arellano. Pero short period lang siya kasi tinanggal din siya ni Bonifacio kasi hindi, sabi ni Bonifacio, he was ineffective as a leader. Hindi masyadong naggumalaw o naging active yung katipunan. So he was followed by Second Supremo which is Roman Basa.
Roman Basa was the second Supremo of the Katipunan. Um, Compared to Arellano, marami siyang ginawang mga pagbabago sa operasyon ng Katipunan. And he also the ones who included the women in the Katipunan. So he formed this women's auxiliary section that helps the Katipunan, especially for medical needs. And then, during his rule or during his administration, he also proposed the Kalayaan, the official newspaper of the Katipunan during that time. And ano pa ba? He also attended the wedding of Andres Bonifacio and his wife, Gregoria de Jesus. Just ano. Kasi si Gregoria de Jesus, if I'm not mistaken, the cousin of Roman Basa. And then the third and the most famous Supremo of the Katipunan is Andres Bonifacio. And his pen name was May Pag-asa or Agapito Bagumbayan. Agapito Bagumbayan, yes. So Bonifacio declared Philippine independence in 1896 in the wake of the execution of his hero and mentor, Jose Rizal. Okay, so itong ano na to, declared Philippine independence, it was during the Cry of Pugadlawin o Cry of Balintawak. Okay? Oh, sorry. He was arrested that year, also that year, and charged with treason and sedition, and was executed a year after in 1897. So mamaya titignan natin bakit siya na-execute. He was remembered and he is still remembered as a nationalist proletar proletariat hero and father of the anti-colonial revolution along with Rizal. He is known as the father of the Katipunan or the father of the Himagsikan in the Philippines. Another key figure during the Katipunan is Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo is a local leader in Cavite and joined the Katipunan in 1895. So his leadership in Cavite helped the revolution spread outside Manila and gained momentum in the southern Tagalog region. So compared to Andres Bonifacio, madaming ipinanalong labanan si Emilio Aguinaldo under the Katipunan organization. Okay? So Aguinaldo led several successful, as you can see, military campaigns against the Spanish forces in Cavite. Like for example, his victory in battle in Imus and battle in Banakayan. Okay? Dahil dito, nagkaroon siya ng reputation as a capable military leader. Also known as the youngest, um, ang tawag nito? General in the Philippines. So nung namatay si Bonifacio, parang siya yung tiningala as the leader of the Katipunan, especially when we held the first ever election in the Philippines in Tejeros Convention, kung saan siya nanalo as the first ever president of the Philippines. So yung first ever government ng Pilipinas ay nakabase dun sa ginawa ni Bonifacio na KKK. Oh, si ano din, ang nag-declare si Emilio Aguinaldo din yung nag-declare noong June 12, 1898 sa kanyang bahay sa Kawit, Cavite, ang independence ng Pilipinas from the Spanish. Pero hindi siya na-recognize internationally that time because we were bought by the Americans from the Spanish. Another one was Macario Sakay. Macario Sakay is another leader of the Katipunan, but he was prominent during the downfall of Emilio Aguinaldo nung nahuli at natalo ng mga Amerikano yung pwersa nila Emilio Aguinaldo. Siya yung nag-revive nung Katipunan at ni-reorganize niya ito, hindi na laban sa mga Espanyol kasi nabili na tayo ng Pilipinas, laban na siya sa mga Amerikano. And he was the founder or the one who established the Tagalog Republic. Okay?
So he continued the fight for our independence against the Americans. And he took the title of Supremo in the new version of the Katipunan, the Tagalog Republic. Okay? Pero still, loyal pa rin siya dun sa idea ni Bonifacio for the Katipunan. I'm so sorry, wait lang. Okay, let's continue. Another figure in the Katipunan was Apolinario Mabini, also known as the brain of the revolution. His pen name was Paralitico. Importante siya sa ating kasaysayan kasi siya ang naging advisor at ang kauna-una ang prime minister noong dun sa binuong gobyerno ni Emilio Aguinaldo. Okay? So, bakit siya nalumpo again? Bakit siya nalumpo? Nalumpo siya dahil sa kanyang sakit na polio. So, bata pa lamang siya, nagkaroon na siya ng sakit na polio, siyang naging dahilan ng kanyang pagkalumpo. Okay? Siya yung naging secretary, aside from being the first ever prime minister, siya din ang naging secretary ni Emilio Aguinaldo, naging advisor niya, especially in military and political strategy against the Spanish and the American. Okay? Ah, wala yung picture. Okay, next. We have, of course, Emilio Jacinto. And this boy was the brain of the Katipunan. He was known for his eloquent and braveness. In his short life, Jacinto helped to lead the fight for Filipino independence from Spain. And as we have mentioned a while back, he was the one who created the Kartilya ng Katipunan. Actually, class 18 years old pa lang si Emilio o si Jacinto, sumali na siya sa Katipunan. So, before he joined, he was a law student in the University of Santo Tomas. So, just imagine yung sinacrifice niya sa pagsali sa Katipunan. Ang ganda sana ng future niya as a lawyer in the Philippines. But then, he thought na hindi magiging walang kwenta yung kanyang tagumpay as a lawyer kung siya ay maninirahan sa bansang hindi natatamasa ang kanyang kalayaan. Okay? Di masilaw yung kanyang pen name kasi ang ibig sabihin ng di masilaw ay hindi nabubulag sa silaw na ipinapakita ng mga Espanyol sa Pilipinas. Okay? Kasi alam niya na hindi maganda ang karanasan ng mga Pilipino during that time. At a very young age, he was very aware of the situation of the Philippines. So siya yung military strategist, siya yung secretary ni Bonifacio during the Katipunan, okay? So at the beginning, Katipunan was exclusively for men. Pero later on, during Roman Basa's administration, naging parte na ang mga kababaihan sa Katipunan, okay? So these are the classification. May qualification din pala yung yung pagiging miyembro ng mga babae. Kailangan siya ay asawa ng isang katipunero o anak o kapatid na babae or kamag-anak ng isang katipunero. Siyempre para ma-secure yung privacy or secrecy ng organisasyon kasi kung hindi nila kakilala baka i-chismis ng babae. Ewan ko lang kung bakit. So these are the prominent um hindi. Ito yung yung mga ilan sa mga naging role ng mga kababaihan during that time. As I have mentioned kanina, part sila ng katipunan as messengers. They hide and protect sensitive katipunan documents such as membership list, revolutionary plans and records. They are nurses and caretakers, and they also act as spies during that time. Kasi mas magaling silang halubilo sa ibang mga tao.
So ito yung mga prominenteng mga kababaihan during the Katipunan. We have the wife of Andres Bonifacio. We have Gregoria de Jesus. Tinagurian din as the Lakambini ng Katipunan. She was a key figure in the Katipunan. She was actively involved in safeguarding important documents and helping to organize the support the revolutionary efforts. She founded the women's chapter of the Katipunan and became its leader. So after Bonifacio's death, she continued to assist the revolutionary army. And then another one is, of course, we have Tandang Sora or Melchora Aquino. Melchora Aquino provided shelter, food, and medical care to the wounded and ill Katipuneros. Okay? Her home became the sanctuary for revolutionaries, and she was known for giving emotional and moral support to the organization. Okay? So, hindi lang yon. Sa bahay ng kanyang anak, isinagawa ang Cry of Pugadlawin. Okay? Yung turning point ng Revolutionary Army. Even in her old age, she was arrested and exiled by the Spanish for her involvement in the KKK. Yan po si Melchora Aquino. Then, yung kapatid ni Jose Rizal, si Josepa Rizal, isa ding prominenteng miyembro ng women's chapter ng Katipunan during that time. Ikailan ba si Josepa? I think siya ay yung pangsyam dun sa magkakapatid na Rizal. Josepa was elected as the president of the women's chapter of the Katipunan and was actively involved in recruiting other women to the movement. She also participated in meetings and supported the revolutionary activities. So kung titingnan niyo, mostly pang-support yung role ng mga kababaihan during that time. Pero may mga babae noon na sumali din sa digmaan o sa labanan. And then we have Trinidad Texon, known as the Mother of Biak na Bato and Mother of Mercy. She was a fighter. As you can see, Trinidad Texon was a Katipunan fighter and revolutionary leader. And she is known as the Mother of the Philippine Red Cross. Okay? Kasi dahil sa kanyang contribution in providing medical assistance with the Katipuneros during that time. So, kilala siya as Mother of Biak na Bato because of her role in the Biak na Bato Republic, the republic built by Emilio Aguinaldo. Texon was one of the few women who took part in the actual combat during the revolution. She assisted in carrying the wounded revolutionaries and smuggling weapons for the Katipunan. And then Miss Marina Dizon, a daughter of the co-founder Jose Dizon and a member of the women's chapter, same as the others, she helped the Katipunan with the different responsibilities in keeping the documents and organizing gathering. Okay? So ayan, hindi naman ano. So, the cry of Pugadlawin in 1896. So, when the Spanish authorities discovered the existence of the Katipunan, Bonifacio called for an uprising. At dito na nga naganap yung cry of Pugadlawin. Paano nga ba na-discover ng mga Kastila yung sikretong organisasyon ng KKK? So, actually, class, there is this member of a uh, Diaryo publisher, newspaper publisher, na miyembro din ng Katipunan. That is, I forgot his first name, but his last name was Patino. Patino ba? Wait lang. Let me clarify the information. I think it's Patino eh. O, tama. It's Teodoro Patino. Okay? So, the Spanish was able to discovered the existence of the Katipunan when Teodoro Patillo, working at the Diario de Manila, kung saan nila pinapublish yung Kalayaan na newspaper ng Katipunan,
had a dispute o conflict with another member of the Katipunan. Kaya si Patino, nabanggit niya yung organisasyon sa kanyang kapatid. Itong kapatid niya na ichismis niya naman ngayon sa isang madre, sa isang simbahan. Now, itong madreng ito ay sinabi niya dun sa isang Kastilang pare na nagngangalang Mariano Hill. And then Mariano Hill, this priest, alerted the authorities about the existence of the Katipunan. At doon na nga sandaloko-loko yung organisasyon. Naalaman na ng mga Kastila yung secret organization ng KKK. And that is why Bonifacio called for a meeting, a very important meeting, at the house of the son of Melchor Aquino, which later they called as the Cry of Pugadlawin. So yung cry, it signifies the uprising o yung opisyal na pagdeklara, something like that, ng Katipunan ng kanilang defiance or separation pag aalsa o yung ano ba Tagalog ng defiance? Pag salungat nila sa idea at sa gobyerno ng mga Kastila, okay? So the cry of Pugadlawin marked as the official start of the Philippine Revolution. Okay? Ay, class, by the way, the KKK was established after Jose Rizal was captured. So nabuo ang revolution nung nahuli si Jose Rizal at ipinadala siya sa Dapitan, sa Zamboanga. Now, after the Cry of Pugadlawin, hiningi muna ni Bonifacio yung advice ni Rizal dun sa Dapitan. So nagpadala siya ng tauhan niya. I think it's Pio Valenzuela ata or Villanueva. Basta nagpadala siya ng isang miyembro niya sa dapitan para hingin yung advice ni Aguinaldo patungkol sa gagawin nilang pag-aalsa, malakihang pag-aalsa. Okay? So anong sinabi ni Rizal? Ang unang sinabi ni Rizal ay hindi pa handa ang revolusyon laban sa gagawin nilang pag-aalsa. Kasi una, wala tayong kakayahan upang labanan yung advanced na weaponry ng mga Kastila. Yung mga baril nila, and the like. Wala tayong sapat na armas, wala tayong malakas na armas. Okay? At ikalawa, nagbigay ng suggestion si Jose Rizal. Kung sakali mang itutuloy nila yung pag-aalsa, kailangan nilang kunin si Antonio Luna, General Antonio Luna bilang leader ng gagawing pag-aalsa. Kasi alam niya, kilalang kilala niya si Antonio Luna na magaling na military strategist during that time. At si Antonio Luna ang isa sa mga Pilipino o isang Pilipino na nakapag-aral at nakapagtapos patungkol sa mga um, military strategies o may kaalaman patungkol sa military tactics, okay? So, sinunod ba ni Bonifacio yung advice ni Jose Rizal? Of course not. And led they held the first attack against the Spanish force at the Battle of San Juan del Monte. Did they won? No. Rizal foreseen these events and um, totoo ngang nangyari na hindi nanalo si Bonifacio sa kahit anumang um, pag-aalsa na kanyang nilahukan o kanyang pinangunahan. Okay? May mga nanalong mga pag-atake sa Katipunan pero wala si Bonifacio doon. Okay? Pero maliitang ano lang, pag-aalsa. Pero halos lahat ng laban na pinangunahan ni Bonifacio hindi nanalo. Okay? So sa Maynila po 'yan. Habang sa ibang lugar sa Pilipinas like in Cavite, umusbong yung pagkapanalo o naging successful yung mga pag-aalsa na sinagawa nila. Especially the revolution
o the Katipunan led by Emilio Aguinaldo. So during that time, may mga factions po. May mga parang grupo-grupo ng mga Katipunero sa bawat panig ng bansa. Okay? And we have Magdiwang and Magdalo as the prominent groups or factions of Katipunan, especially in Cavite. Magdalo was led by Emilio Aguinaldo, and during that time, Magdiwang was led by Mariano Alvarez. And later on, si Bonifacio na yung nag-lead ng faction na ito. So after facing many defeats in Manila, Bonifacio retreated in Cavite kung saan nananalo sina Emilio Aguinaldo at iba pang mga katipunero sa isinasagawa nilang mga pag-aalsa. Okay? So nag-retreat sila doon para ma-maintain nila yung unity within these different factions in Cavite. Okay? So the Magdalo factions began to criticize Bonifacio's leadership since walang ipinanalo ng laban si Bonifacio, criticize ng mga Caviteño, especially the Magdalo factions, yung kakayahan ni Bonifacio na i-lead yung buong katipunan. Okay? So they began to question his competence as the leader of the revolution, and they decided to elect the rightful leader, a competent leader for the entire movement. Kaya isinagawa ngayon yung kauna-unahang eleksyon sa Pilipinas. That's the Tejeros Convention. Okay? So sa Tejeros Convention, isinagawa ito sa Barrio Tejeros sa Cavite noong 1897, and the goal of this is to have a centralized revolutionary army that unites all the Filipino against the Spanish government. However, nagkaroon ng tensyon o rivalries sa pagitan ng dalawang faction sa Magdalo at Magdiwang, led by Bonifacio and Aguinaldo, kung sino ang tunay na maglilid ng buong katipunan. Okay? So anong nangyari? Bonifacio and Aguinaldo um, compete for the position of presidency, at ang nanalo dahil nasa teritoryo sila ni Aguinaldo, ang nanalo doon ay si Emilio Aguinaldo. Sabi nila may dayaan pero hindi ko alam, at di natin alam kung may dayaan nga ba kasi ang sinagawa nilang voting is consensus kung sino yung mga nandun. At ang unang election natin, mga katipunero lang po yung nag-elect. Okay? So, in the, I think I have the data here eh. Ang vote ni Andres Bonifacio was 80, and then kay Emilio Aguinaldo naman 146. May isa pang miyembro ng Katipunan na lumaban at si Mariano Trias, at ang nakuha niya ay 30 na votes. So landslide yung pagkapanalo ni Emilio Aguinaldo with 146. Okay? So si Bonifacio hindi siya nawalan ng loob. Tumakbo pa rin siya dun sa mga lower positions up until na-elect siya as Director of Interior. Okay? Pero si Bonifacio, he attempted to retain his leadership of the revolution. Though, dahil nawalan na ng tiwala yung ibang mga katipunan sa kanya, kaya mas naging masidhi yung suporta para kay Aguinaldo kaysa kay Bonifacio. Okay? Isa pang ikinagalit ni Bonifacio ay nung na-elect siya as Director of Interior, may mga tao during that election na nakumisyon sa kanyang kakayahan bilang maging isang Director of the Interior. Kasi alam naman natin na hindi nakapagtapos, hindi nakapag-aral, at walang masyadong kakayahan sa tawag nito, sa pakikipag pakikipagpolitika si Bonifacio, kaya naging hindi maganda yung suporta ng ibang mga katipunan sa kanya. Okay? Yan yung ikinagalit ni Bonifacio. Hindi na nga siya nanalo bilang leader, kine-question pa yung kanyang kakayahan bilang maging opisyal ng bagong buong
gobyerno ng mga katipunan. Kaya nung umalis sila sa convention o dun sa eleksyon, agad-agad na ipinag-utos si Bonifacio as still the supremo of the Magdiwang faction na null o hindi makatotoo yung naging resulta ng eleksyon. Kaya niya nabuo yung kasulatan na Acta de Tejeros na naglalayong ibaliktad o hindi tawag nito, hindi kilalanin yung naging resulta ng Tejeros Convention. At syempre, dahil doon, siya ay kinondena bilang bilang traidor ng bagong buong gobyerno ng Pilipinas. Okay, so after that event, Bonifacio and his forces retreated in Limbon in Cavite. While there, Aguinaldo forces led by Agapito Bonzon and Lazaro Macapagal were sent to arrest him. In the ensuing confrontation, Bonifacio was wounded and his brother, si Siriaco, was killed. Bonifacio was arrested along with his other brother, which is Procopio. Bonifacio and his brother Procopio was brought to trial before the military court in Maragondon in Cavite under the newly developed Aguinaldo's government, and they were charged with treason and sedition o yung pagkontra sa gobyerno o pagtraidor sa gobyerno, accused of attempting to establish another separate government and planning, I mean, to overthrow the government or the government of Aguinaldo. So yung trial niya, it was seen as unfair since Bonifacio was not properly heard. The defense of Bonifacio was not properly heard. The court was largely composed by Aguinaldo's supporter. And then Bonifacio was sentenced, and his brother was sentenced to as guilty, and then sentenced them to die. So, saan ba namatay si Bonifacio? Initially, initially, Emilio Aguinaldo was very hesitant to approve the execution of Bonifacio. Inadvisean din siya ni Apolinario Mabini na wag gawin ito kasi makakasira lang ito sa sa integridad at sa moral ng buong katipunan o ng bagong gawang gobyerno nila Emilio Aguinaldo. Pero hindi natin alam kung talagang siya nga ba ang nagpautos na patayin o i-execute si Bonifacio o hindi kasi walang kasulatan, dokumento na nagpapatunay ng ng pag-uutos na ito. Though it was believed that he was really the one who is behind the execution of Bonifacio. So Andres Bonifacio and Procopio, his brother, was taken to the mountains of Maragondon in Cavite, specifically in Mount Nagpatong or in other history books in Mount Buntis, yung tawag nila, where they were executed by gunshot and a bayonet. Bayonet po yung yung knife na naka-attach dun sa mga rifles by the forces of Major Lazaro Macapagal. And their bodies were left in the mountains and they were buried in an unmarked graves. Okay? So, ang pagkamatay ni Bonifacio ay dahil sa galit nito dun sa hindi niya pagkakapanalo dun sa eleksyon. Okay? At saka, sino ang pumatay kay Bonifacio? Kapwa din niyang mga Pilipino. Okay? That's the sad reality, class. Most of our bayanis, Philippine heroes, were killed or executed by our own fellow Filipinos. Even Rizal was executed by our fellow Filipinos. Though those Filipinos were forced, it represents our our dark history na kapwa Pilipino ang nag naglalabanan, nagtatrayduran. Sabi nga ni Antonio Luna, hindi ba? Hindi Amerikano, Espanyol o mga Hapon o mga foreigners yung kalaban natin. Ang tunay na kalaban ng mga Pilipino
ay ang ating sarili. Okay? Now, narito yung ano, yung let's have a short background lang kay Emilio Jacinto as we end this discussion. So Jacinto, as I have mentioned a while back, was one of the youngest and most influential leaders of the Katipunan. He became a close advisor and secretary of Andres Bonifacio, which is the founder of the Katipunan. His intellect and strategic thinking earned him to have the title of Utak ng Katipunan. Okay? He was the one who wrote the Kartilya ng Katipunan. It is a set of moral and political guidelines that members of the Katipunan were expected to follow. Tandaan ninyo, expected to follow. It emphasized the principle of freedom, equality, excuse me, and the value of human dignity. Okay? These documents serve as the Katipunan's code of conduct and philosophy. Okay? O, speaking of the kartilya ng Katipunan, yung kartilya ng Katipunan po, kung mapapansin nyo, it was divided into two, 1 to 7 and 8 to 14. Yung first part, which is first half ng ano kartilya, it contains the rules that will make the members to become an upright individual para maging mabuti at honorable na mga tao, yung mga katipunero, okay? On the other half, it contains the rules that will guide the people how they treat their fellow members or their fellow Filipinos, okay? So, dun sa una, mga rules para maging isang mabuting tao, habang dun sa ikalawa naman, yung mga rules kung paano dapat tratuhin ng mga katipunero yung kapwa nila miyembro at kapwa nila mga Pilipino. Okay? So Jacinto also contributed to the official newspaper of the Katipunan, which is the Kalayaan, writing articles that inspire patriotism and encourage Filipino to fight for independence from Spain. Okay, di masilaw, nabanggit ko na yan kanina. So despite his young age, he was seen as a key military strategist during that time. Though Bonifacio was recognized leader of the Katipunan, many of the ideological foundation of the movement were shaped by Jacinto. His idea of national unity, the fight against tyranny, and the dignity of the Filipino people influenced many Katipuneros or the members of the Katipunan. Okay? Jacinto died from malaria in Mahayhay, Laguna. He had been involved in guerrilla warfare where the Katipunan soldiers, hide in the forest or yeah, sa mga kagubatan, i-ambush nila, maglalagay sila ng trap, ambush, um, surprise attack yung mga soldiers ng mga Spanish. Ganyan po yung guerrilla warfare, okay? And he was working with the Revolutionary Army when he felt ill. So his death marked the loss of one of the Philippines' most brilliant young leaders during the fight for independence. So bata din pong namatay si Emilio Jacinto. Malaria. Malaria, saan ba nakukuha ang malaria? Di ba sa ano yan? Sa mga mosquito din or lamok. Ayan, so that actually ends our chapter 4 uh for this midterm. Okay? For your quiz, I will give a Google form which you can accomplish before the midterm examination next week or by Friday na lang siguro, no? So yung Google form isesend ko na lang by Wednesday. Please accomplish this. It will be part of your quiz. Quiz number 2 na natin to, di ba? So ayan. Madami din. So see you when I see you. Goodbye.